Ano ba yun? I'm thinking ahead. Advance ako mag-isip. Pero sa totoo lang, ang ganda rin kaya magkaroon ng baby sa bahay. Kumbaga yung iba yung feeling, yung happiness na may baby na inaalagaan, 'di ba? Pero 'pag ako, nung ano nasa Pinas kami, sabi ng tatay ko dapat isa pa daw. Sa akin naman okey lang naman kahit apat sana, eh. Yun nga lang at saka dito kasi 'pag marami yung anak, yung mga tatlo pataas na anak, may tulong ang government. In contrary, 'pag isa o dalawa lang ang anak, walang tulong ang government. So yung iba naman dito, lalo na yung mga ibang lahi, yung mga anak nila inaabot nila ng apat kasi nga kahit 'pag may apat silang anak, mag-work man sila o hindi, may pagkain na sila. Kasi may aside sa tulong sa pera, may tulong pa sa pagkain. Kami talaga as in wala. 'Pag dalawa lang walang tulong. And then aside from that, meron pa silang mga discounts. May mga discount card sila. Pag pupunta sila ng supermarket, pag sa transportation, may discount sila. And then, sa mga tax, may discount din. Pag nagbabayad sila ng tubig, ng ilaw, ng, ng gas, mga ganon, may mga discount sila. So, ayun yung advantage na may maraming anak dito, guys. Kasi pag dadalawa lang ang anak, walang tulong. Pero mga tatlo, apat, yung ano, tawag nila dito, familia numerosa. So ayun, may tulong ang government. Pero pag isa o dalawa lang, wala. Kaya nga kung minsan, sabi nga, sabi ko nga noon sa asawa ko, dapat isa pa yung anak natin para may libre tayong pagkain sa ano, sabi ko, sa Red Cross. Just imagine ha guys, pupunta sila ng Red Cross every 15 days or every 2 weeks yata. Ayun, punong-puno yung ano nila, yung grocery cart. Di mo lang alam kung magkano yung ano, baka abot yun ng mga drop grocery carts nila, eh, abot yun ng 100 euros. Every ano yun, every 15 days. Just imagine ha. And then, yun nga, gaya ng sabi ko, and then sa ano naman, may Caritas pa dito. Nagbibigay din sila ng mga ano, yung mga coupons. Halimbawa 20 euros, 30 euros, depende kung yung mga supermarket na nag-o-offer ng coupons and then gininagrab nila yung mga yun. So yun, may advantage ang may maraming anak dito. Kaya nga sabi nila, mas maraming anak, mas maraming tulong ang government. Pero nakakahiya naman. Nakakahiya naman na ano, kasi iba na rin kasi ang tingin ng ibang tao dito. Kasi sabi nga, kung sino pa yung mga ano, yung mga foreigners dito, eh, sila pa yung talagang maraming anak. And then pag nanganak kasi dito, may tulong ang government. Kay Jazz noon, kay Gab noon, kasi wala pa yun na tulong. Walang naibigay sa akin noon kay Gab. Pero nung kay Jazz, meron siyang 2,500 euros. So parang umaabot yun that time ng 100,000 pesos. Yung tulong sa ano, yung parang ano mo, premyo mo na nanganak. Para bang ganun. So ayun, that time yung 2,500 malaki na yun. So yun yung sinave din namin sa kanya noon nung pinanganak ko siya, nung binigay na sa amin. Nung dineposit na sa bank account namin yung ano niya, yung binigay sa kanya. So yun yung advantage na ano, ang pag manganak ka dito. And this time I don't know kung tuloy-tuloy pa rin yung 2,500 or not. Pero syempre, masaya ako that time kasi nga, nung pinanganak ko si Gab, wala silang binigay sa akin. Pero nung si Just Nice, ayun, mayroon ng bagong panukala, mga ganun, o program sa mga ano, para mahikayat yung mga ayaw mabuntis. Eh, syempre, pag nabuntis ka, edi may premyo kang 2,500. O, di ba? Tapos, yun nga sabi ko, yung may maraming mga anak, yung